na mga balita, andar na mga balita. Nagbabalik po ang andar ng mga balita para dyan na dayong sa mga taga-Dinagat Island, dyan po sa Dinagat. Isa naman pong party list group ang may ipag-andaran sa atin ngayong gabi. Nagsimula sila bilang NGO noong 2002 at naging party list noong 2008. Tama ka, John Martin. Sila ang grupo na nais kumatawan sa mga karapatan ng bata sa Kongreso. Buenas noches at welcome po sa andar ng mga balita. Binibining Arlene Brosas, ang first nominee ng AKAP Bata Party List. Unang tanong po namin sa inyo, ma'am. Magandang gabi po. Magandang gabi po. May kakailan na maraming nagawa ang inyong grupo para sa mga bata kahit hindi kayo nakaupo sa Kongreso. Pero bakit talamak pa rin ang pang-aabuso sa mga bata? Ano ba ang kulang? Yes, actually may mga fundamental problems talaga tayo sa ating lipunan na kailangan resolbahin muna bago magbago yung kalagayan. But the mere fact na there is a party list working towards that, yung kahit papano ay magawa natin ng paraan, yung mga issues particular sa mga bata ay maganda sanang iaangat nung kalagayan ng mga batang benepisyaryo nitong party list na ito. Miss Arlene, ano po ba ang plano ninyong solusyon sa mga batang nanlilimos sa lansangan? Alam natin na hanggang ngayon, laganap na laganap pa rin yan at tila taon-taon na lang hindi ito nasusolusyonan. Yes, oo. Actually, isa nga kami sa mga naglabas ng parang child situation ng nakaraan at sinite namin doon na meron tayong about 2.2 million at the most and 200,000 na mga bata na batang lansangan. Kami po, we're working for child protection. Okay. Yun talaga yung isa sa mga kailangan naming asikasuhin at inaasikaso namin ngayon. Kasi mas madalas yung mga batang nandyan, sila yung naaabuso. Mas vulnerable sila kapag habang nasa lansangan sila. Ang isa sa mga programa namin na hindi namin magawa, yung pagtuloy-tuloy ng mga cases ng mga naaabuso, plus at the same, because we are not in power, hindi ganun kadali na magpapagawa ka ng facilities, mag-aayos ka ng mga kakailanganin ng mga bata, at apparently sa dinami-dami ng ating mga sinasabi natin ng mga institutions working for children, marami pa rin yung kailangang tugunan. So sa tingin namin, kung national policy natin to i-address, sa pamamahala, sa paggogobyerno, in governance, maybe we will get something, na makapagdagdag pa na matugunan yung problema natin dun sa mga bata sa lansangan. Ayun po ang nanguna sa pagsasabatas ng anti-child pornography dito po sa ating bansa. Nagkaroon ba ng pagbaba sa bilang ng mga naabusong bata mula nang maisabatas ito, Ma'am Arlene? Yes, yun nga yung problema namin nung nakaraan. We were able to pass the law noong 2009. The implementation, syempre alam natin kung ano yung klase ng implementation na meron tayo dito ngayon. Hirap po kami hanggang ngayon, even sa base na data ng naaabuso ng child pornography. Hanggang ngayon, ibig sabihin, yung campaign, yung mga information dissemination na ginagawa dapat ng gobyerno para matugunan yung mga problema na yan, hindi yun nangyayari. So we think na kailangan meron tayong nagbabantay din sa mga batas na naipapasa tulad ng ganito. Actually, yung last data pa namin, yung 60 na prosecuted but not convicted. So until now, marami pa rin ang mga child molesters na hindi nahuhuli, hindi sila napaparusahan at nagkalat sila hanggang ngayon. So it is still a problem. We think bahagi ito ng napakalaking problema din natin sa pangangailangan ng mga bata na sila ay matugunan din sa larangan nila, sa field nila. Yeah. Ma'am, kung sakaling makakuha kayo ng seat sa Congress this time around, meron na tayong anti-child pornography law. Bukod dito, ano pa ba ang mga pwedeng polisiya or mga programa na pwedeng isabatas para maproteksyon na ng mga bata? Yes, we are thinking ng nakaraan kasi, meron tayong 7610, meron tayong RA 7610, meron tayong RA 9775, yung anti-child pornography law, meron tayong iba't iba pang mga batas na pangbata. Pero 18
18 lang ang naipasa natin simula 1995. Ibig sabihin, kailangan repasuhin na rin natin yung mga batas natin on nutrition for children, batas natin on education for children, as basic as that. At kailangan merong magbantay nun sa Kongreso because wala naman talagang representation ng children for Congress, di ba? Pero mahalaga na magkaroon siya ng boses sa loob ng Kongreso because we have a population of 42% na bata. Correct. So dapat may mag-asikaso at magsabi nun at mag-draft ng mga legislations na pertaining talaga sa kapakanan nila, sa welfare nila, and sa rights Kung nila. nakakaboto lang yung mga bata, siguro hindi lang isang daan ang inyong representative. Ma'am, may I? Yes, yes. Para sa bata, pamilya at pamayanan, 109. Paano yung mga isip bata? Pwede ba dito? Kasama pong kinoconsider ang mga isip bata sa bata, di ba, Bata, attorney? isip bata. Ayan. Kasama yon. Yung hindi makakayanan ng sarili nila na maalagaan, 17 and above. So, bata pa rin yon. May bata. Pwede Eh, pa. si Jason, isip bata ito eh. Bata isip. Mukhang bata. Mukhang bata. Fresh. Fresh. Freshness ang peg. Bata lang ang peg. Freshness, parang TV5. Diba? Fresh. Go fresh. Go fresh. Anyway, Congresswoman, Yun. Arlene Broses. Sana po makapasok tayo kasi talaga we're ipanalangin trying ko po yun na ay ano. makapasok po. Yes, At oo. naikot niyo na ba ang Pilipinas? No, kasi meron lang kaming programs. We have a problem with, syempre, di ba, kapag hindi ka kilala na party list, ang pinakamahirap ay mag-reach sa pinakamarami mong makukuha na makakakilala sa yung party list and what you are standing for, parang ganyan. So yung advocacies namin, ang inaabot lang talaga niya, yung meron kaming mga programs like in Panay Island, Cebu, at saka Baguio, yan yung mga na nagkaroon kami ng mga activities on Anti-Child Pornography Alliance, nagkaroon kami ng feedings, nagkaroon kami ng iba't ibang programs on education, daycare programs, yun yung mga inaabot namin. But the rest, if you have no money sa eleksyon sa Pilipinas, if you have no money, you will lose. Ganon ang kalakaran. So ang hirap-hirap sa amin na talagang isaturate even yung pinaka mga anong lugar. Samantalang yun yung pinaka gusto sana naming magawa. Yung marating yung mga ilang panalugar na kailangan talaga nating tulungan yung mga bata. Yeah, binibining bronze to po ang pandarang portion ng ating interview. Simpleng yes or no lang po ang sagot natin dito. Ma'am, are you ready? Yes? Yes. Anti-EPAL bill, yes or no? No. Divorce. Yes. Same-sex marriage. Yes. Anti-political dynasty bill. Yes. Pagrepaso sa oil deregulation law. Yes. Pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah. Yes. House arrest kay CJ May kahit na mukha siyang bata pero may edad na. Yes. Pork barrel. No. What's Pork barrel. Yes or no? No. Okay. Pag-aarmas ng mga gwardiya sa mall. No. Freedom of Information Bill. Yes. On that note, maraming salamat po. Ginang Brosas. Ginang Binibining Brosas. Binibining, sorry. Oo nga. Binibining, kasi mag-congresswoman ka. Kailangan sabihin ng ano. Medyo ano. So, Good luck po. the points are for what? The yes or no portion is for Wala lang. Gusto na namin malaman kung iboboto ka namin o stand hindi. nyo. Okay. Kasi of course, it's not just about ano, di ba? Oo, Okay. hindi lang sa All bata yan. other issues Yes. will So, be... Yes. pag ikaw will be congresswoman, dealing with lahat boboto mo yan. Kung ikaw sang ayaw Oo ka sa naman. pork barrel, etc. Yun. So that is why. Oo. Kaya Although meron hindi- mga hindi- points. hindi- Hindi ko kasi na ano yung first portion. So probably, malalaman ko na lang yan kapag. Good luck po. Best 109, sigat, Akap Bata, party list, ha? Ayun, 109, 109. Yes. Nice number. Okay. Good luck po sa inyo, ma'am. Thank you Good luck po, very good luck po, much. good luck po, Thank good you luck very po, much. good luck. Good luck, ma'am. Akap Bata. Thank you. Samantala, ibinasura